Mahal, sigurado ka na ba talaga rito? Ang boses ni Kael ay tila isang dampi ng hangin sa pandinig ni Liwayway, puno ng pag-aalala na nagpabilis lalo sa tibok ng kanyang puso. Nakahiga na siya sa hospital bed, suot ang puting bata na tila sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang intensyon. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpapakilabot sa kanyang balat, ngunit ang init na nagmumula sa pagkakahawak ni Kael sa kanyang kamay ang tanging mahalaga. Ngumiti siya, isang ngiting pilit niyang pinatatag sa kabila ng kaba. Kailan ba ako hindi naging sigurado pagdating sa'yo, Kael? Sagot niya, hinaplos ang pisngi ng asawa. Para sa'yo ito, para sa buhay mo. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang mundo nila ay perpekto. Ang bawat umaga sa bahay ng mga Salcedo ay nagsisimula sa amoy ng bagong salong kape at sinangag. Si Liwayway, sa kanyang paboritong duster, ay abala sa paghahanda ng almusal habang si Kael naman ay magbabasa ng balita sa kanilang maliit na dining area. Ang kanilang bahay sa lungsod ng Sinagtala ay simple lang. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang palasyo dahil kapiling niya ang kanyang hari. Ang bango naman ng umaga ko, sabi ni Kael isang araw, yumakap mula sa likod ni Liwayway at hinalikan ito sa balikat. Siyempre, para sa paborito kong asawa, malambing na sagot ni Liwayway. Hinarap ito at inayos ang kwelyo ng suot nitong polo. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, isang maliit na ubo ang kumawala mula kay Kael. Isang tuyong ubo na mabilis niyang pinigilan. Hindi ito pinansin ni Kael, ngunit para kay Liwayway, iyon ay isang tunog ng alarmang siya lang ang nakakarinig. Okay ka lang, mahal? Ilang araw ka nang umuubo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako. Kulang lang siguro sa tulog. Nakangiting sagot ni Kael. Ngunit ang mga sumunod na linggo, ang maliit na ubo ay nasusundan ng mabilis na pagkapagod, pamumutla at panghihina. Kahit anong pilit ni Kael na itago ito sa likod ng mga ngiti, nakikita ni Liwayway ang katotohanan at dumating ang araw na kinatatakutan niya. Ang puting-puting opisina ni Dr. Elias Vargas sa Pag-asa Medical Center ay tila isang malamig na kahon na kumulong sa lahat ng kanilang pag-asa. Nakaupo sila sa harap ng doktor, magkahawak ang kamay, habang binabasa nito ang resulta ng mga laboratory test ni Kael. I'm sorry, Mr. and Mrs. Salcedo, panimula ng doktor sa isang tonong seryoso at walang emosyon. The results are conclusive. Kael has end-stage renal disease. Both of his kidneys are failing. Sa isang iglap, nabingi si Liwayway. Ang mga sumunod na salita ng doktor, mga terminong medikal tulad ng dialysis, transplant, waiting list, ay naging isang ugong na lamang. Ang tanging nakikita niya ay ang pagbagsak ng balikat ng kanyang asawa, ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Ang kanyang matatag na si Kael, ang kanyang haligi, ay biglang naging marupok. Pag-uwi nila, walang nagsalita. Ang dating masayang tahanan ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita ni Liwayway si Kael na nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa malayo, tila ba tinitingnan ang isang kinabukasang hindi na niya makikita. Doon, sa sandaling iyon, nagdesisyon si Liwayway. Nilapitan niya ito, niyakap ng mahigpit mula sa likod, at isinubsob ang mukha sa matipunong likod nito. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Humarap si Kael. Ang mga mata nito'y puno ng luhang hindi maipatid. Paano, Liway? Paano ako? Ang sabi ng doktor. Taon ang hihintayin para sa isang donor. Hinawakan ni Liwayway ang magkabilang pisngi ni Kael. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Hindi na natin kailangang maghintay. Huminga siya ng malalim. Magkatugma tayo ng blood type, Kael. Nagpa-test ako kanina habang hinihintay ka. Pwede ako.
Ako ang magiging donor mo. Hindi. Liway, hindi ako papayag. Mabilis na tutol ni Kael. Masyadong delikado yon. Umiling si Liwayway. Hinayaan ang sariling luha na dumaloy. Mas delikado kung mawawala ka sa akin. Anong silbi ng 2 kidney kung wala naman ang kaluluwa ko? Ikaw ang buhay ko, Kael. Kaya ibibigay ko sa'yo ang lahat, kahit ang parte ng katawan ko. Ito ang regalo ko sa'yo. Ang regalo ng buhay. At ngayon, narito na sila. Ang desisyon ay naging katotohanan. Isang nurse ang pumasok sa silid. Oras na po, Mrs. Salcedo. Tumango si Liwayway. Hinalikan siya ni Kael sa noo. Isang halik na matagal at puno ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Mag-iingat ka, mahal. Hihintayin kita. Bulong nito. Habang tinutulak ang kanyang higaan, palabas ng kwarto at papunta sa malamig na pasilyo ng operating room floor. Hindi inaalis ni Liwayway ang kanyang tingin kay Kael na sumusunod sa gilid. Ang bawat ilaw na kanilang nadadaanan ay tila isang bituin na gumagabay sa kanya patungo sa pinakamahalagang gagawin niya sa kanyang buhay. Sa may pinto ng operating room, pinahinto na sila. Ito na ang huling sandali na makikita niya si Kael bago ang operasyon. Mahal na mahal kita, Kael, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Mahal na mahal din kita, Liwayway, sagot ni Kael. Habang dahan-dahang ipinapasok ang kanyang higaan sa loob, isang anesthesiologist ang naglagay ng maskara sa kanyang mukha. Huminga ka lang po ng malalim, ma'am. Sinunod niya ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa figura ni Kael na papalayo. Itinaas ni Kael ang kanyang kamay bilang pamamaalam. Ngumiti ito. Ngunit habang unti-unting nilalamon ng antok ang kamalayan ni Liwayway, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang ngiti ni Kael, ito'y pilit. Alanganin. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong lungkot o takot o pagsisisi, hindi niya matiyak. Iyon ang huling imaheng nakita niya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang paningin. Ang unang nagpagising kay Liwayway ay hindi tunog o liwanag, kundi sakit. Isang kirot na tila kumakalat mula sa kanyang tagiliran, mainit at tumitibok. Isang paalala ng sakripisyong kanyang ginawa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang lahat. Ang puting kisame ng silid, ang ugong ng makina sa kanyang gilid, at ang amoy ng antiseptic na bumalot sa hangin. Nasaan si Kael? Iyon ang unang tanong na pumasok sa kanyang isip. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng private room. Malinis, tahimik, walang laman. May isang upuan sa tabi ng kanyang kama, ngunit walang nakaupo roon. Isang bahagi ng kanyang puso, ang bahagyang nanlamig. Sabi niya, hihintayin niya ako. Bulong ng isang munting tinig sa kanyang isipan. Pinilit niyang alisin ang pagkadismaya. Siguro ay nasa kwarto din niya siya. Nagpapahinga. Kapwa kami inoperahan. Pangungumbinsin niya sa sarili. Ang mahalaga ay tagumpay ang operasyon. Ang mahalaga ay ligtas na si Kael. Ang pag-iisip na yon ay nagdala ng isang alon ng kapayapaan sa kanyang puso. Sapat na upang malunod ang sakit na kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa, pumasok ang isang nurse na may ngiti sa labi. Good morning, Mrs. Salcedo. Mabuti naman at gising na kayo. The operation was a complete success. Nasa recovery room na po ang asawa ninyo at stable na ang kanyang kondisyon. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Liwayway. Salamat sa Diyos. Mahinang usal niya at isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon mula nang magising siya. Napawi ang lahat ng kanyang sakit at pag-aalala. Nagawa niya. Nailigtas niya ang kanyang asawa. Ngunit ang pag-asang yon ay unti-unting nagbago ng kulay nang lumipas ang mga oras. Pumasok si Kael sa kanyang silid ng hapong iyon. Tinutulak ng isang orderly ang kanyang wheelchair.
Mukha itong pagod at maputla, ngunit ang nangiti nito ay tila pilit. Tumayo ito nang may pag-iingat at lumapit sa kanya. "Mahal," sabi ni Kael, hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay hindi kasing higpit ng dati. "Kel, kumusta ka na? Ayos ka lang ba?" Halos sabay na tanong ni Liwayway, hinahanap ang kislap sa mga mata ng asawa. "Ayos lang ako. Salamat sa'yo, Liway. Iniligtas mo ang buhay ko." Sagot nito. Ngunit ang mga salita, bagamat tama, ay tila walang bigat. Tila isinaulo mula sa isang script. Niyakap siya nito, ngunit ito'y isang yakap na mabilis at maingat. Tila ba natatakot itong masagi ang kanyang tahi o marahil may iba pang iniiwasan. Sa mga sumunod na araw, ang distansyang yon ay lalong lumaki. Si Kael ay madalas bumisita, ngunit ang mga pag-uusap nila ay nauuwi sa mga praktikal na bagay. Kung ano ang sinabi ng doktor, kailan sila maaaring lumabas, ano ang mga bawal kainin. Hindi na nila pinag-usapan ang kanilang mga pangarap, ang kanilang kinabukasan na siya mismo ang nagligtas. Madalas itong abala sa kanyang telepono, tumatalikod kapag may kausap, at palaging may dahilan upang umalis ka agad. "Kailangan ko lang kausapin ang boss ko," sabi nito isang araw. "May emergency lang sa opisina," sabi naman nito sa isa pa. Sinubukan ni Liwayway na intindihin, marahil ay stress lang ito, marahil ay epekto pa rin ng operasyon, ayaw niyang mag-isip ng masama. Ibinigay niya ang isang parte ng kanyang katawan para sa lalaking ito. Imposibleng may mali. Isang gabi, nagising si Liwayway sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa siwang ng pinto ang nagbibigay ng kaunting aninag. Naramdaman niyang may tao sa loob. Si Kael ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, may hawak na telepono sa tainga. Ang kanyang boses ay isang pabulong na tunog. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ito'y malinaw at nakakakilabot. "Oo, naging matagumpay ang lahat," bulong ni Kael sa kausap. Walang naging problema. Isang sandaling katahimikan. "Kumusta na si Halina?" "Halina? Sino si Halina?" Ang pangalan ay bago sa pandinig ni Liwayway. Marahil ay isang kasamahan sa trabaho? Mabuti kung ganoon. Kailangan lang nating maghintay ng ilang araw pa para siguradong... "Oo, naiintindihan ko. Sige, basta mag-ingat ka dyan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Mag-usap tayo ulit. Sige na, baka magising siya. Baka magising siya." Ang mga salitang iyon ay tila isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Ako ang tinutukoy niya. Bigla, ang lahat ng pagtatangka niyang intindihin ang ikinikilos ng asawa ay gumuho. Ito ba ang dahilan? May iba ba siyang pinagkakaabalahan? May iba ba siyang inaalala? Ang sakit sa kanyang tagiliran ay tila nawala. Napalitan ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata, nagkunwaring tulog, habang ang kanyang isip ay tumatakbo. Sinusubukang bigyan ng kahulugan ang kanyang mga narinig. "Nagpaparanoid ka lang, Liway. Epekto lang yan ng gamot," sabi niya sa sarili. Ngunit ang pagdududa ay naipunla na. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagtatapos ng tawag. Ang mga yabag ni Kael na papalapit sa kama. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Natigilan si Kael sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha, at kitang-kita ni Liwayway ang gulat at takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang pilit na ngiti. "Gising ka pala, mahal?" tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig na pilit niyang itinatago. Ang tanong ni Kael ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng silid. "Gising ka pala, mahal?" Pilit na pinakalma ni Liwayway ang nagwawalang tibok ng kanyang puso.
Kung ipapahalata niyang narinig niya ang lahat, mag-iingat ito. Mawawala ang pagkakataon niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang magpanggap. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, medyo nauhaw lang ako. Pagsisinungaling niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Sino ang kausap mo? Gabi na ah. Nakita niya ang mabilis na pagginhawa sa mukha ni Kael. Ang tensyon sa mga balikat nito ay nawala. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kama. Ah, wala yon. Si Alvarez lang, yung kasama ko sa opisina. May emergency lang daw. Huwag mo nang isipin yon. Magpahinga ka na. Hinalikan siya nito sa noo. Ngunit para kay Liwayway, ang halik ay kasinlamig ng yelo. Tumango na lang siya at muling ipinikit ang mga mata. Hinintay na umalis si Kael. Ngunit kahit nang marinig na niya ang pagsara ng pinto, hindi na siya muling dinalaw ng antok. Ang pangalang Halina ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalang naghahasik ng lason sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga araw at nakalabas na sila ng ospital. Ang kanilang bahay, na dati isang kanlungan ng pagmamahal, ay naging isang entablado ng pagkukunwari. Si Kael ay naging mas maalaga, mas matamis. Palagi siyang dinadalhan ng pagkain, tinutulungang maglakad, at binabantayan ang kanyang pag-inom ng gamot. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat kilos nito ay isang kasinungalingan. Ang bawat paglalambing ay isang takip sa isang madilim na sikreto. Naging isang mapagmasid na anino si Liwayway sa sarili niyang pamamahay. Napansin niyang palaging nakadikit si Kael sa telepono nito. Ngunit may isa pa siyang napansin. May isang lumang coat si Kael na laging nakasabit sa likod ng pinto ng kanilang kwarto. Isang coat na hindi naman nito isinusuot, ngunit hindi rin inaalis doon. Tila ba may binabantayan ito? Ang pagkakataon ay dumating isang hapon. Mahal, maliligo lang ako saglit, sabi ni Kael, kinuha ang tuwalya. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng tsa? Wag na, kaya ko na. Sige na, sagot ni Liwayway. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses nang marinig niya ang pagbukas ng gripo sa banyo at ang lagaslas ng tubig. Bumangon siya. Ang bawat kilos niya ay maingat. Ang bawat paghinga ay mababaw. Ang kirot sa kanyang tagiliran ay tila sumisigaw. Ngunit binaliwala niya ito. May mas malaking sakit siyang kailangang harapin. Nanginginig ang mga kamay na nilapitan niya ang coat. Kinapa niya ang mga bulsa. Sa una, wala siyang nahanap kundi mga lumang resibo. Ngunit sa panloob na bulsa, sa ilalim ng lining, nakapa niya ang isang matigas na bagay. Isang telepono. Isang pangalawang telepono na hindi pamilyar sa kanya. Ang bigat ng telepono sa kanyang palad ay tila bigat ng isang bato na malapit nang humila sa kanya sa ilalim ng dagat. Dinala niya ito sa may bintana, kung saan tumatama ang liwanag ng hapon. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Sinubukan niyang buksan ito. Walang password. Ganoon siya katiyak na hindi ito mahahanap. Ganoon siya kampante sa kanyang panloloko. Ang unang bumungad sa kanya ay ang message thread. Isang pangalan lang ang nasa pinakaitaas. Isang pangalang sumusunog sa kanyang mga mata. Mahalina. Binuksan niya ito. At ang bawat salita ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Mahalina, okay na ako. Mahal. Stable na ang sabi ng doktor. Salamat sa'yo, Kael. Salamat sa Diyos. Ginawa ko lang ang nararapat para sa'yo. Para sa atin. Para sa atin. Ang mga salitang yon ay umikot sa isip ni Liwayway. Nag-scroll pa siya pataas, pabalik sa mga araw bago ang operasyon. Mahalina, natatakot ako, Kael. Paano kung hindi gumana? Paano kung malaman niya? Kael, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Mahal na mahal ka niya. Ibibigay niya ang lahat para sa akin. Hindi niya malalaman. Ibibigay niya ang lahat para sa akin. Isang flashback ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan.
Ang sarili niyang boses, puno ng pagmamahal at determinasyon sa loob ng malamig na opisina ng doktor. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, kahit ang parte ng katawan ko. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Mahalina, sana lang may ibang paraan. Naaawa ako sa kanya. Kael, wala nang ibang paraan. Stage 5 na yan. At siya lang ang perfect match. Isipin mo na lang, ito ang paraan niya para bumawi sa lahat. Para sa pamilyang hindi natin nabuo. Ang bawat mensahe ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang sakit ng operasyon ay baliwala kumpara sa sakit ng katotohanan ito. Hindi lang siya niloko. Pinagplanuhan siya. Ginamit siya. Ang pag-ibig niya ay ginawang kasangkapan sa isang karumal-dumal na plano. At pagkatapos, nakita niya ang isang litrato na ipinadala ni Kael kay Mahalina ilang araw na ang nakalipas. Isang litrato ni Mahalina na nakahiga sa isang kama sa ospital, maputla at may nakakabit na suwero, ngunit may isang munting ngiti sa mga labi. Ito ang babaeng tumanggap ng kanyang kidney. Ito ang babaeng pinag-alayan niya ng isang parte ng kanyang buhay. Sa ilalim ng litrato, may caption si Kael. Ang bagong umaga natin, mahal, konting tiis na lang. Isang malakas na pagkahilo ang biglang bumalot kay Liwayway. Ang mga salita sa screen ay nagsimulang lumabo, sumasayaw sa gitna ng kanyang mga luhang namumuo. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kasal, ang kanyang sakripisyo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito isang bangungot kung saan maaari siyang magising. Ito ang katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Hindi siya kailanman nagkasakit. Ginamit niya ako. Ang kidney ko, nasa katawan ng babaeng yon. Ang kanyang mga daliri ay biglang nawala ng lakas at ang telepono ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Crash! Ang tunog ng pagbagsak ng telepono sa sahig na gawa sa matigas na kahoy ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanilang bahay. Ito'y isang tunog na marahas, isang tunog na sumasalamin sa biglaang pagbasag ng kanyang puso at ng kanyang buong mundo. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Kael. May tuwalya sa kanyang baywang habang pinupunasan ng maliit na tuwalya ang kanyang basang buhok. Ngumiti pa ito. Ang bilis ko, di ba? Ano yung tunog na yon? Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay agad na naglaho nang makita niya ang tanawin sa kanyang harapan. Si Liwayway, nakatayo na parang isang estatwa. Ang muka ay basang-basa sa luha. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita. At sa sahig, sa pagitan nilang dalawa, nakahandusay ang kanyang sikretong telepono. Ang screen ay nakaharap sa itaas. Nagliliwanag pa rin. Ipinapakita ang huling mensahe niya para kay Mahalina. Walang kailangang sabihin. Walang kailangang ipaliwanag. Sa isang tingin, sa isang nakabibinging sandali ng katahimikan, alam na nilang dalawa na ang lahat ay tapos na. Ang kasinungalingan ay nabunyag. Ang mundo ni Liwayway ay gumuho na. Ang katahimikan na sumunod sa pagbagsak ng telepono ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang puno ng katotohanang hindi na maitatago. Isang bigat na dumagan sa kanilang dalawa. Si Kael ay nanatiling nakatigil sa may pintuan ng banyo. Ang pagkabigla ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa basag na telepono sa sahig patungo sa mga mata ni Liwayway na nag-aapoy. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Liway, mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Nauutal na sabi ni Kael. Dahan-dahang humakbang palapit na tila isang hayop na lumalapit sa nasugatan ngunit mapanganib na biktima. Ang salitang mahal ay tila isang gatilyo, isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Liwayway,
isang tawang puno ng sakit at pagkasuklam. Magpaliwanag? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Ano ang ipapaliwanag mo, Kael? Na hindi ka pala kailanman nagkasakit? Na ang asawa mong tanga ay nagbigay ng isang parte ng katawan niya para lang iligtas ang kabit mo? Ang bawat salita ay isang sampal na paurong si Kael. Hindi, hindi mo naiintindihan. Hindi naiintindihan? Sigaw ni Liwayway at sa wakas, ang pader ng kanyang pagpipigil ay gumuho. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luha ng galit, hindi ng lungkot. Hayop ka, pinagplanuhan ninyo ito, bawat yakap, bawat halik, bawat mahal kita, na sinabi mo, lahat kasinungalingan, ginamit mo ang pagmamahal ko laban sa akin. Sinubukan niyang sugurin ito, ngunit isang matinding kirot ang biglang kumalat mula sa kanyang tagiliran, isang paalala ng operasyong naganap. Napahawak siya sa kanyang tagiliran at napasandal sa pader. Humihingal hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Iyon ang pagkakataong nakita ni Kael. Mabilis itong lumapit at hinawakan siya sa mga braso. Liway, pakinggan mo muna ako. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Liwayway. Pilit na pumipiglas, ngunit sa halip na bumitaw, lumuhod si Kael sa kanyang harapan. Hinawakan ang kanyang mga kamay at isinubsob ang mukha nito sa kanyang tiyan. Ang katawan nito ay yumanig sa malakas na pag-iyak. Patawarin mo ako, Liway. Patawarin mo ako. Humahagulgol na sabi nito. Oo, nagsinungaling ako. Pero hindi dahil hindi kita mahal. Ginawa ko to dahil sa nakaraan. Sa gitna ng kanyang galit, natigilan si Liwayway. Dahan-dahan, itinaas ni Kael ang kanyang ulong puno ng luha. Ang itsura nito ay puno ng pagsisisi at sakit. Isang itsurang kayang-kaya siyang linlangin noon. Si Mahalina, kami ang unang nagkakilala, Liway. Bago pa ikaw, nagmahalan kami at nagkaroon kami ng anak. Ang revelasyon ay isa na namang sampal. Ano? Isang anak na lalaki. Pagpapatuloy ni Kael, ang boses ay basag. Ngunit meron siyang congenital kidney disease. Maaga siyang nawala sa amin. Pagkatapos noon, nagkahiwalay kami. Sinisi namin ang isa't isa. Doon kita nakilala, Liway. Ikaw ang naging liwanag ko sa gitna ng kadiliman. Minahal kita ng totoo. Ngunit ang mga salita nito ay wala ng halaga. Nang malaman kong may sakit din si Mahalina na parehong sakit ng anak namin at kailangan niya ng transplant para mabuhay, gumuho ang mundo ko. Hindi ko na kayang may mamatay na namang mahal ko dahil sa sakit na yon. Desperado ako, Liway. At nang malaman kong ikaw ang perfect match, nagdilim ang paningin ko. Alam kong mali, pero ito lang ang naisip kong paraan para iligtas siya at para makabawi sa anak naming nawala. Ang kwento ay perpekto. Isang trahedya na naglalagay sa kanya bilang isang lalaking nagkamali dahil sa sobrang pagmamahal at sakit. Isang kwentong didirekta sa puso ng isang babaeng tulad ni Liwayway. At sa isang sandali, muntik na itong gumana. Ngunit habang tinitingnan niya ang umiiyak na lalaki sa kanyang harapan, isang malamig na katinuan ang biglang bumalot kay Liwayway. Ang kanyang mga luha ay tumigil. Ang kanyang puso, na kanina'y nag-aapoy sa galit, ay naging isang blok ng yelo. Gusto niyang kaawaan ko siya, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Gusto niyang isipin kong biktima rin siya. At pagkatapos, papatawarin ko siya. Magpapatuloy tayo na parang walang nangyari habang ang isang parte ng katawan ko ay nagbibigay buhay sa kabit niya? Hindi. Sa sandaling iyon, isang bagong Liwayway ang isinilang mula sa abo ng kanyang nasirang puso. Ang babaeng umiiyak ay naglaho. Pinalitan ito ng isang babaeng nag-iisip.
Kung sisigaw siya at lalayas, matatalo siya. Wala siyang pera. Mahina pa ang kanyang katawan. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang magkunwari. Pinahintulutan niyang muling dumaloy ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito'y parte na ng isang palabas. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang katawan ay bumagsak. Ginampanan niya ang papel na inaasahan ni Kael. Ang papel ng isang babaeng wasak, talunan, at walang magawa. Anong magagawa ko? Hikbi niya, hinayaang hilahin siya ni Kael patayo at yakapin. Wala na. Nangyari na ang lahat. Naramdaman niya ang pagginhawa sa paghinga ni Kael. Naramdaman niya ang pagluwag ng yakap nito, na ngayon ay isang yakap ng tagumpay. Nilamon nito ang kanyang pain. Naniwala ito sa kanyang pagkatalo. Sa mga sumunod na araw, si Liwayway ay naging isang multo. Kumakain siya kapag sinabihan. Natutulog siya. Hindi na siya nagsalita tungkol sa nangyari. Tinanggap ni Kael ito bilang isang senyales ng pagpaparaya. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang walang buhay, ang kanyang isip ay walang tigil sa pagpaplano. Isang umaga, habang nasa opisina si Kael, sinimulan niya ang kanyang unang hakbang. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa maliit na home office nito. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay nagsisilbing paalala ng kanyang misyon. Sa ilalim ng mesa, sa lugar na hindi madaling makita, idinikit niya ang isang maliit na voice recorder na binili niya online ilang linggo na ang nakalipas para sana sa kanyang mga planong mag-vlog. Ngayon, iba na ang silbi nito. Pagkatapos, kinuha niya ang isang envelope mula sa kanilang cabinet. Nasa loob nito ang lahat ng kanilang mahahalagang dokumento. Hinanap niya ang isang partikular na papel, ang insurance policy na kinuha ni Kael para sa kanyang operasyon. Naalala niya kung gaano siya natuwa noon. Pag-aalala, sabi niya sa sarili. Paghahanda, sabi ni Kael. Ngayon, habang binabasa niya ang mga detalye, nanlamig siya. Ang coverage ay napakalaki. Ang premium ay sobrang taas. Hindi ito isang simpleng insurance. Ito ay isang investment, isang business transaction. Ang buhay at katawan niya ay naging isang puhunan para sa kaligtasan ng kabit nito. Isang gabi, habang nagkukunwaring natutulog, narinig na naman niyang bumulong si Kael sa telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating liwayway na naguguluhan. Siya na ngayon ay isang mangangasong naghihintay. Hindi, Elias, kailangan nating mag-ingat. Narinig niyang sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Medyo nagiging kahina-hinala na ang insurance company. Oo. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng kopya ng video sa operating room ay nawala na. Walang pwedeng makakita noon. Sunugin mo lahat. Itapon mo. Gawin mo ang lahat para mawala yan ng tuluyan. Narinig ni Liwayway ang pangalan, Elias. Iyon ang pangalan ng doktor, Dr. Elias Vargas, at ang mga salita. Video sa operating room. Napapikit si Liwayway sa dilim. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Video! Bulong niya sa kanyang isipan. Hindi alam ni Kael. Pero sa halip na bigyan siya ng dahilan para matakot, binigyan siya nito ng isang target. Isang armas, at gagawin niya ang lahat para makuha ito. Ang mga salitang video sa operating room ay naging isang obsesyon para kay Liwayway. Sa araw, habang ginagampanan niya ang papel ng isang asawang wasak at tahimik, ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga pasilyo ng Pag-asa Medical Center, naghahanap ng paraan. Paano niya makukuha ang isang bagay na binabantayang mabuti at gustong wasakin ng kanyang mga kaaway? Alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kailangan niya ng isang tao sa loob, isang kakampi, at pagkatapos, isang alaala. Ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang mukha. Sa isa sa mga gabing pinakamasakit para sa kanya, pagkatapos ng operasyon, kung kailan hindi na niya makayanan ang kirot at ang pakiramdam ng pag-iisa,
Isang nurse ang pumasok sa kanyang silid. Hindi ito ang nurse na naka-assign sa kanya. Nakita lang siya nitong umiiyak habang naglalakad sa pasilyo. "Okay lang po ba kayo, ma'am?" tanong ng nurse. Ang kanyang boses ay malumanay. "Kailangan niyo po ba ng dagdag na kumot o kahit kausap lang?" Ang maliit na hesto ng kabaitan na yon, sa gitna ng kanyang nag-uumapaw na sakit at pagdududa, ay tumatak sa isip ni Liwayway. Naalala niya ang pangalan sa nameplate nito, Althea. Gamit ang social media, hindi naging mahirap hanapin si Althea. Nakita niya ang profile nito, isang simpleng babae na mahilig mag-post ng mga bulaklak at quotes tungkol sa pag-asa. Nag-ipon si Liwayway ng lakas ng loob at nagpadala ng isang mensahe. "Hi Althea, ako ito, si Liwayway Salcedo, naging pasyente sa pag-asa. May mahalaga sana akong gustong itanong. Pwede ba tayong magkita sa labas?" Kinabukasan, sa isang maliit at hindi mataong kapihan malapit sa ospital, naupo si Liwayway sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng lugar. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung nagsumbong si Althea? Paano kung ito ay isang patibong? Ilang sandali pa, pumasok si Althea. Suot ang kanyang sibilyang damit. Ngumiti ito nang makita si Liwayway, ngunit ang ngiti ay may kasamang pag-iingat. "Mrs. Salcedo," bati nito, naupo sa kaharap na upuan. "Kumusta na po ang pakiramdam ninyo?" "Medyo mabuti na," sagot ni Liwayway, pilit ng ngumiti. "Salamat sa pagpunta. Ano po ang maitutulong ko?" tanong ni Althea ng diretsahan. Huminga ng malalim si Liwayway. "Ito na yon. Althea, ang sasabihin ko ay maaaring maglagay sa'yo sa alanganin. Pero wala na akong ibang malalapitan. Tungkol ito sa operasyon ko. Naniniwala akong may mali sa nangyari." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Althea. Ang kanyang palakaibigang mukha ay naging seryoso at profesional. "Mrs. Salcedo, kung meron po kayong reklamo, dapat po ay idiretso ninyo sa hospital administration. Bilang isang nurse, hindi po ako pwedeng makialam sa ganyang bagay. Profesionalismo po ang pinapairal namin." Ang kanyang tono ay malamig at formal. Malinaw na gusto na niyang tapusin ang usapan. Alam ni Liwayway na ito na ang kanyang huling baraha. Inilabas niya ang lahat ng kanyang tapang, tumingin ng diretso sa mga mata ni Althea at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kahit po ba ang ibig sabihin ng profesionalismo ay ang pagtakpan ang mga kasalanan ni Dr. Elias Vargas? Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ni Liwayway ang pagbabago. Isang pagbabagong mabilis at nakakagulat. Ang postura ni Althea ay biglang tumuwid. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay kumuom. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng profesional na distansya, ay biglang nagalab sa isang emosyong matagal nang nakatago. Galit. Purong galit. "Anong kinalaman niya rito?" tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at walang anumang bahid ng pagiging isang maamong nurse. Doon na ikinuwento ni Liwayway ang lahat. Ang biglaang pagkakasakit ni Kael, ang pagmamadali sa operasyon, ang panlalamig ng asawa, ang sikretong telepono, ang babaeng nagngangalang Mahalina, at ang narinig niyang usapan tungkol sa isang video na kailangang sirain. Habang nagsasalita si Liwayway, hindi kumukurap si Althea. Nakikinig ito na parang ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na matagal na niyang binubuo. Nang matapos si Liwayway, ilang sandaling katahimikan ang namagitan. Inaasahan ni Liwayway na tatayo na si Althea at aalis, ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, isang luha ang pumatak mula sa mata nito. 5 taon na ang nakalipas, panimula ni Althea. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang pighati. "Ang bunso kong kapatid, si Ana. 19 na taong gulang pa lang siya noon. Dinala namin siya sa ER ng Pag-asa dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Si Dr. Vargas ang naka-duty.
Sinabi namin na baka appendicitis, ngunit hindi siya pinakinggan. Tinawanan pa niya kami. Simpleng gastroenteritis lang yan, sabi niya. Binigyan niya lang ng gamot sa sakit ng tiyan at pinauwi kami. Huminto si Althea. Pinunasan ang kanyang mga luha. Kinagabihan, pumutok ang appendix niya sa bahay. Isinugod namin siya pabalik. Pero huli na ang lahat. Sepsis. Namatay ang kapatid ko dahil sa kapabayaan at kayabangan ng isang doktor na itinuring ang sarili niyang Diyos. Ang kwento ni Althea ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Liwayway. Ang kanilang mga sakit, bagamat magkaiba, ay nagmula sa iisang ugat ng kasamaan. Nagireklamo kami. Patuloy ni Althea. Pero walang nangyari. Pinrotektahan siya ng ospital. Masyado siyang ang malaking asset. Mula noon, nanumpa ako. Nag-aral ako para maging nurse. Nagtatrabaho ako sa Pag-asa. Naghintay ako. Naghintay ako ng pagkakataon para pabagsakin ang demonyong yon. Tumingin si Althea kay Liwayway at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakita ni Liwayway hindi lang ang isang nurse, kundi isang kasama sa laban, isang kakampi. Hindi ko alam ang tungkol sa asawa mo, sabi ni Althea. Pero kung kasabot si Dr. Vargas sa panlolokong ito, tutulungan kita. Inilahad ni Liwayway ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi lang ito para sa akin, Althea. Para din ito kay Ana. Inabot ni Althea ang kamay niya at hinawakan ito ng mahigpit. Isang kasunduan ang nabuo, sinelyuhan ng kanilang magkaibang luha, ngunit iisang layunin. Tungkol sa video na sinasabi mo, sabi ni Althea, bumaba ang kanyang boses na tila isang bulong. May access ako sa security archives. Bilang bahagi ng protocol, lahat ng high-risk operations ay may audio at video recording. At bilang isang taong 5 taon nang nag-iipon ng ebidensya laban sa kanya, may kopya ako ng lahat ng CCTV footage sa operating room floor noong araw ng operasyon mo. Isang alon ng pag-asa ang bumalot kay Liwayway, ngunit agad itong sinundan ng isang babala mula kay Althea. Pero kailangan nating mag-ingat, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Huwag na huwag mong mamaliitin ang lalaking iyon. Hindi lang siya masamang doktor. Halimaw si Dr. Vargas. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Liwayway. Bawat segundo ay tila isang oras. Bawat oras ay tila isang araw. Naghihintay siya sa hudyat ni Althea habang patuloy na ginagampanan ang papel ng isang asawang nagluluksa sa pag-ibig na nawala. Dumating ang hudyat sa pamamagitan ng isang text message. May check-up ka bukas. Para sa tahi mo. 10 am. Huwag mong kalimutan. Dito na lang tayo magkita. Kinabukasan, sa ospital. Habang naghihintay si Liwayway sa labas ng klinik, dumaan si Althea na may tulak-tulak na medicine cart. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit habang dumadaan ito sa kanyang tabi, isang maliit na bagay ang idinulas nito sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Mabilis. Maingat, at halos hindi kapansin-pansin. Nang tiningnan ni Liwayway ang kanyang palad, nakita niya ang isang maliit at itim na USB flash drive. Ang bigat nito ay tila bigat ng isang granada. Isang sandata na hindi niya alam kung sasabog sa kamay niya o sa mukha ng kanyang mga kaaway. Pag-uwi sa bahay, tiniyak niyang wala si Kael. Tinext niya ito at sinabing matatagalan pa siya sa ospital. Pagkatapos, nilock niya ang pinto ng kanilang kwarto, isinara ang mga kurtina, at naupo sa harap ng kanyang lumang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at pinapawisan ng malamig. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Para sa katotohanan, bulong niya sa sarili. Isinaksak niya ang USB. Isang video file lang ang laman. Ang pangalan ng file, Rec Salcedo. Ang petsa, ang araw ng kanyang operasyon,
Nag-double-click siya. Ang screen ay naging itim sa isang segundo bago lumitaw ang isang imahe. Isang imahe na kinilabutan siya. Ito ay kuha mula sa isang CCTV camera na nakaanggulo mula sa itaas ng operating room. Malinaw na malinaw ang lahat. At sa gitna ng lahat, nakahiga sa ilalim ng matinding liwanag ng ilaw ay ang kanyang sariling katawan. Walang malay, nakakabit sa mga makina at natatakpan ng berdeng surgical drapes maliban sa isang bahagi ng kanyang tagiliran. Naramdaman ni Liwayway na tila nanonood siya ng isang pelikula tungkol sa ibang tao. Ngunit ang peklat sa kanyang tagiliran ay nagsasabing totoo ang lahat. Pinanood niya ang mga nakamaskarang figura, mga doktor at nurse na kumikilos sa paligid niya. Hinanap ng kanyang mga mata si Dr. Vargas. Nandoon ito, namumuno sa lahat. Ang kanyang mga mata sa ibabaw ng maskara ay kalmado at propesyonal. Nagsimula ang operasyon. Pinanood niya sa isang nakakakilabot na katahimikan habang ang scalpel ni Dr. Vargas ay humiwa sa kanyang balat. Napahawak siya sa sarili niyang tagiliran. Ang phantom pain ay biglang bumalik. Inaasahan niyang makakita ng isang palabas, isang pekeng operasyon. Ngunit hindi. Totoo ang lahat. Ang bawat hiwa, bawat instrumento, bawat patak ng dugo. Talagang kinuha nila ang kidney niya. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong, bakit pa kailangan ng video? Malinaw na tinanggal nila. Ano pa ang kailangan kong malaman? At pagkatapos, nagsimula ang audio. Sa una, puro mga tunog lang ng makina at mga medikal na utos. Ngunit habang tumatagal, nagsimula silang mag-usap. Nagsimula silang maging kampante. Scalpel, sabi ni Dr. Vargas. Blood pressure is stable, Doc, sabi ng isang nurse. Pagkatapos, isang boses ng isang mas batang doktor ang bumasag sa katahimikan. Ang ganda ng kidney niya, Doc. Perfect. Narinig ni Liwayway ang isang mahinang tawa mula kay Dr. Vargas. Siyempre, kaya nga malaki ang bayad. Nanigas si Liwayway. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig. Isang boses ng babae, marahil isang nurse, ang nagsalita. Kawawang babae. Akala niya bayani siya. Isinasalba ang buhay ng asawa niya. Ang tawa ni Dr. Vargas ay naging mas malakas. Pag-ibig, sabi nito sa isang nanunuydong tono, ang pinakamabisang anesthesia sa mundo. Mas mabisa pa sa kahit anong gamot na i-inject mo. Kaya niyang ibigay ang lahat ng hindi nagtatanong. Isa pang tawa ang umalingaw-ngaw. Malaki siguro ang bayad ni Mr. Salcedo para sa milagrong ito. Sapat para makabili ng bagong kotse. Sagot ng isa pa. Ang bawat salita ay isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang buong silid ay tila umikot. Hindi lang ito isang simpleng panloloko. Ito ay isang pangungutya. Pinagtawanan nila siya. Pinagtawanan nila ang kanyang pagmamahal, ang kanyang sakripisyo, habang ang kanyang katawan ay nakahandusa at walang kalaban-laban sa kanilang harapan. Ang kanyang katawan ay naging isang produkto. Ang kanyang pag-ibig ay naging isang katatawanan. Isang matinding pagduduwal ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Napatakip siya ng bibig, mabilis na tumayo, at halos madapa sa pagtakbo papasok ng banyo. Doon, lumuhod siya sa harap ng inidoro at isinuka ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Ang kanyang katawan ay nanginig sa bawat pag-ubo. Ang kanyang lalamunan ay nasusunog at ang kanyang mga luha ay humalo sa malamig na pawis sa kanyang noo. Ang sakit sa kanyang tahi ay bumalik ng may kasamang paghihiganti, isang pisikal na pagpapakita ng kabuktutang ginawa sa kanya. Nang wala nang mailabas, nanatili siyang nakaluhod doon, nanginginig, nakasubsob ang noo sa malamig na porselana ng inidoro. Ang galit na naramdaman niya noong una ay wala kumpara dito. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang pagkasuklam na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang tumayo, humarap sa salamin.
Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang liwayway na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang panga ay matigas. Bumalik siya sa kwarto. Ang video ay nagpapatuloy pa rin sa screen ng laptop. Ang mga boses na tumatawa ay tila isang demonyong bumubulong mula sa impyerno. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Hinawakan niya ang USB drive. Ang itim na plastic ay halos mabasag sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hindi na ito isang simpleng paghihiganti laban sa isang taksil na asawa. Ito ay isang digmaan. At sa digmaang ito, sisiguraduhin niyang walang matitirang nakatayo. Bumulong siya sa katahimikan ng silid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Hindi lang si Kael, babagsak kayong lahat. Ang hangin sa apartment ni Mahalina ay may amoy ng pag-asa. Dito, malayo sa malamig na katahimikan ng sarili niyang bahay, nararamdaman ni Kael na tama ang lahat ng kanyang ginawa. Nakaupo siya sa tabi ng kama, pinapanood si Mahalina habang dahan-dahan itong kumakain ng prutas. Ang kulay ay unti-unti nang bumabalik sa mga pisngi nito. Ang kidney ni Liwayway ay isang milagro sa loob ng katawan ni Mahalina. Masarap ba? Malambing na tanong ni Kael. Inaayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. Tumango si Mahalina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, pero hindi pa rin maalis sa isip ko si Liwayway. Kael, sigurado ka bang okay lang siya? Bumuntong hininga si Kael. Ito na naman sila, ang pagkonsensya. Mahal, napag-usapan na natin to. Nasaktan siya, oo, pero matatanggap din niya. Malakas si Liwayway. Ang mahalaga, buhay ka. Ligtas ka na. May pagkakataon na ulit tayo. Hinawakan niya ang kamay nito. May kinabukasan na tayo. Yung kinabukasan na ninakaw sa atin noon. Ang pagbanggit sa kanilang nakaraan, sa kanilang nawalang anak, ay palaging gumagana. Nakita niya ang paglambot sa mga mata ni Mahalina. Ito ang kanyang katwiran, ang kanyang panubos. Bawat paghihirap, bawat kasinungalingan ay nagiging katanggap-tanggap kapag iniisip niyang para ito sa kanila. Karapat-dapat na tayo rito, Halina. Pagkatapos ng lahat, karapat-dapat tayong maging masaya. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tila naglalaho sa tuwing uuwi siya sa sarili niyang bahay. Pagpasok niya ng pinto ng gabing iyon, ang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng isang payapang tahanan. Ito ay isang katahimikang mabigat, may lamig, at puno ng mga bagay na hindi sinasabi. Natagpuan niya si Liwayway sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro. Hindi ito lumingon nang marinig siyang pumasok. Mahal, nakauwi na ako, sabi ni Kael. Sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Dahan-dahang isinara ni Liwayway ang libro. Ipinatong ito sa kanyang kandungan at tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kalmado, masyadong kalmado. Wala na ang apoy ng galit, wala na rin ang lungkot. Ang naroon ay isang blangkong tingin na tila tumatagos sa kanya. Mabuti naman, sagot nito. Ang boses ay walang emosyon. Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Kael. Mas gugustuhin pa niyang sinisigawan siya nito, sinusumbatan, o umiiyak. Ngunit ang katahimikang ito, ang pagiging kalmado na ito ay hindi natural. Ito ay nakakakilabot. Kumain ka na ba? Tanong niya, niluwagan ang kanyang kurbapata. Oo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang tahi mo? Ayos lang, maikling sagot. Walang dugtong. Lumakad siya papunta sa kusina para uminom ng tubig, ngunit ang pakiramdam ay tila may mga matang nakatitig sa kanyang likod. Napapraning na ba ako? Naisip niya. Baka ganito lang talaga ang mga taong nasaktan, nagiging manhid.
Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Nang bumalik siya sa sala, nakita niya ang bunton ng mga sulat sa ibabaw ng maliit na mesa. Mga bill ng kuryente, tubig, credit card, at isang makapal na sobre na may logo ng Veritas Life Insurance. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito ang kumpanyang pinagkuhanan niya ng insurance para sa operasyon ni Liwayway. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat. Ang bigat nito ay kakaiba. Kanina pa yan dyan, sabi ni Liwayway mula sa kanyang likuran. Hindi pa rin nagbabago ang tono. Umupo si Kael sa sofa, malayo kay Liwayway, at nanginginig na binuksan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat. Claim number 74-221B, Salcedo, Liwayway R. Dear Mr. Salcedo, this letter serves to inform you that following the substantial payout for the above-mentioned medical claim, Veritas Life Insurance is conducting a standard internal review. Request for additional documentation from Pag-asa Medical Center. Verification of all surgical procedures and personnel involved. We may require a formal statement from you and Mrs. Salcedo to clarify certain details regarding the timeline of the diagnosis. Bawat salita ay isang dagok. Internal review, verification, clarify details. Ito ay hindi standard. Ito ay isang investigasyon. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Itinupin niya ang sulat, ngunit alam niyang nakita ni Liwayway ang pagbabago ng kulay sa kanyang mukha. Kailangan niyang makausap si Elias. Ngayon na... Excuse me, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili at mabilis na naglakad papunta sa kanyang home office. Isinara niya ang pinto, kinuha ang kanyang telepono at halos nanginginig na idinayal ang numero ni Dr. Vargas. Sumagot ito sa pangatlong ring. Kael, napatawag ka? Ang boses nito ay kampante pa rin, may halong kayabangan. Elias, may problema tayo. Malaki. Bulong ni Kael, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakatanggap ako ng sulat mula sa Veritas. Nag-iimbestiga sila. Humihingi sila ng mga dokumento, ng timeline, ng lahat. Kalma ka lang, Kael, sagot ng doktor. Ngunit may bahid na ng tensyon sa boses nito. Standard procedure lang yan. Malaki ang claim, natural lang na busisiin nila. Nakahanda ang lahat ng papeles. Malinis ang trabaho natin. Hindi mo naiintindihan, Elias. Ang asawa ko, kakaiba siya. Masyado siyang tahimik. Pakiramdam ko, may alam siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Vargas sa kabilang linya. Sinabi ko na sa'yo, sinunog ko na ang lahat ng kailangan sunugin. Walang ebidensya. Ang tanging problema lang ay kung aamin ang isa sa atin. At hindi ako aamin. Ikaw ba? Hindi nakasagot si Kael. Ang kanyang mundo, na inakala niyang perpekto na, ay unti-unting gumuho. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo roon si Liwayway. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Isang maskara ng katahimikan. Tumingin ito sa kanya, sa nanginginig niyang kamay na may hawak na telepono, sa mukha niyang puno ng pawis at takot. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang kanyang boses, na kanina'y walang emosyon, ay ngayon ay may bahid ng isang bagay na mas malamig pa sa yelo. Isang nakakakilabot na kontrol. May problema ba, mahal? Ang tanong ni Liwayway. May problema ba, mahal? Ay hindi nangangailangan ng sagot. Ito ay isang deklarasyon. Isang anunsyo na tapos na ang kanyang pagpapanggap at nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Kael. Ang bawat onsa ng kulay ay nawala sa kanyang mukha habang mabilis nitong ibinababa ang telepono. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Liway. Wala ito. Tungkol lang sa trabaho. Pagsisinungaling niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Liwayway. Ngumiti lang siya.
Isang ngiting malamig, walang emosyon, na tila nagsasabing, alam ko na ang lahat at huli ka na. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa kanilang silid, iniwan si Kael na nakatayo sa gitna ng sarili nitong kasinungalingan, nilalamon ng takot na hindi nito maintindihan. Ang unang hakbang ng plano ni Liwayway ay ang paghahanap ng tamang armas. At sa digmaang ito, ang pinakamatalas na armas ay ang batas. Sa isang makintab na opisina sa puso ng Makati na napapalibutan ng salamin at bakal, hinarap ni Liwayway si Attorney Katrina De Leon. Si Attorney De Leon ay kilala bilang isang Iron Lady sa legal na mundo, matalino, walang takot, at may reputasyon sa paghawak ng mga kasong tila imposibleng ipanalo. Sa una, si Attorney De Leon ay profesional at may distansya habang nakikinig sa kwento ni Liwayway. Ngunit habang inilalabas ni Liwayway ang kanyang mga ebidensya isa-isa, ang mga printout ng text messages mula sa sikretong telepono, ang insurance policy na may kahina-hinalang coverage, at sa huli, ang itim na USB drive, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng abogada. Panoorin mo ito, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag. Isinaksak ni Attorney De Leon ang USB sa kanyang laptop. Habang pinapanood niya ang video, ang kanyang professional na maskara ay dahan-dahang nabakbak. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. At nang marinig niya ang tawanan at pangungutya ng medical team, habang ang walang malay na katawan ni Liwayway ay nasa kanilang mga kamay, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata ng abogada. Galit. Isang malamig at kinontrol na galit. Tinanggal ni Attorney De Leon ang USB, isinara niya ang laptop. Tumingin siya kay Liwayway at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Mrs. Salcedo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas na tila bakal. Hindi lang ito isang kaso ng medical malpractice o marital infidelity. Ito ay isang krimen. At sisiguraduhin nating lahat sila ay magbabayad. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis. Sa gabay ni Attorney De Leon, nagpadala sila ng mga formal na reklamo. Hindi lang sa Veritas Life Insurance, kundi pati na rin sa Professional Regulation Commission, PRC, at sa Internal Ethics Board ng Pag-asa Medical Center. Kalaki pang transcript ng audio mula sa video. Kasabay nito, isang plain brown envelope ang ipinadala sa opisina ng Sigaw, isang sikat na online news site na kilala sa paglalabas ng mga malalaking iskandalo. Ang laman, isang kopya ng audio recording. Ang mga boses ay binago para itago ang mga pagkakakilanlan, ngunit ang nilalaman ay malinaw at nakakagimbal. Sa kanyang marangyang opisina sa Pag-asa Medical Center, si Dr. Elias Vargas ay nagtitimpla ng kanyang mamahaling kape nang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay namumutla. Inabot nito sa kanya ang isang selyadong sulat mula sa hospital administration. Nakangiti pa niyang binuksan ito. Iniisip na ito ay isang memo lamang. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita, preventive suspension, formal investigation, breach of medical ethics, patient endangerment, ang tasa ng kape ay nabitawan niya. Bumagsak at nabasag sa mamahaling sahig. Anong kalokohan to? Sigaw niya sa kawalan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi makapindot sa galit at tinawagan si Kael. Kael! Sigaw niya sa telepono. Walang anumang pagbabati. Suspendido ako. May nagreklamo. Ang asawa mo. Kasalanan mo to. Sinabi ko na sayong kontrolin mo siya. Sa kabilang linya, si Kael ay natigilan sa kanyang opisina. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Ano? Paano? Paano nangyaring yan? Yun ang gusto kong malaman, dagundong ni Vargas. Ayusin mo to, Kael, o sisiguraduhin kong ikaw ang unang lulubog kasama ko. Ibagsak nito ang telepono. Nang gabing iyon, ang unang pagyanig
ay naramdaman sa buong bansa. Sa primetime newscast, ang anchor ng Sigaw ay nagsalita sa isang seryosong tono, isang nakakagimbal na audio recording ang ipinadala sa aming tanggapan. Isang recording na di umano'y kuha sa loob mismo ng isang operating room ng isang kilalang ospital dito sa lungsod ng Sinagtala. Pakinggan natin ang bulungan ng pagsasamantala sa likod ng mga maskara. At pagkatapos, ipinarinig nila ito, ang boses ni Dr. Vargas at ng kanyang mga nurse, kahit na binago, ay malinaw pa ring naglalaman ng pangungutya. Kawawang babae, akala niya bayani siya. Malaki siguro ang bayad ni Mr. Salcedo para sa milagrong ito. Nanonood si Kael sa TV ng kanilang sala. Hawak ang isang baso ng alak. Nang marinig niya ang audio, ang baso ay nalaglag mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Ito na. Ang bangungot ay nagsisimula na. At sa sandaling iyon, sa gitna ng nabasag na salamin at ng iskandalong sumasabog sa telebisyon, sa wakas ay naunawaan niya. Ang kanyang tahimik na asawa, ang kanyang kalmadong siliwayway, ang babaeng inakala niyang durog at talunan. Hindi ito mahina, hindi ito tanga. Ito ay isang henyo na naghintay ng tamang oras para sunugin ang kanilang mundo. Sa sobrang pag-aalala, mabilis siyang nagmaneho pa uwi, handa para sa isang komprontasyon, isang sigawan, isang away, kahit ano. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanilang bahay, ang sumalubong sa kanya ay isang katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Tumakbo siya papasok sa kanilang kwarto. Ang ilaw ay nakabukas, ang kama ay maayos, ngunit nang buksan niya ang aparador, ang dibdib niya ay tila piniga. Ang bahagi ni Liwayway ay walang laman, walang damit, walang sapatos, walang kahit anong bakas na minsan itong tumira doon. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabaw ng kama. Sa gitna ng puting kumot, kung saan sila dating natutulog, nakapatong ang 2 piraso ng papel. Ang isa ay isang set ng mga dokumento na nakastapler, petition for annulment. Ang isa pa ay isang selyadong sobre na may tatak ng korte. Summons, isang kaso ng sibil para sa pinsala at panloloko. Napaluhod si Kael. Dito, sa gitna ng abo ng kanilang nasirang pagsasama, sa wakas ay naintindihan niya. Hindi ito ang simula ng digmaan, ito na ang katapusan. At natalo na siya bago pa man niya malaman na may laban pala. Ang audio recording ay ang unang kidlat. Ang paglabas ng video ay ang mismong bagyo. Isang araw pagkatapos ng pagsabog ng audio scandal, sa utos ni Attorney De Leon, ang buong video, walang bawas, walang takip sa mukha, walang binagong boses, ay aksidenteng na-leak sa Sigaw. Ito ay isang bomba atomika. Sa loob ng ilang oras, ang pangalan ni Dr. Elias Vargas, Kael Salcedo at ng Pag-asa Medical Center ay naging trending topic sa lahat ng social media platforms. Ang video ay kumalat na parang apoy, pinapanood ng milyon-milyong Pilipino sa kanilang mga telepono, opisina at tahanan. Ang mukha ni Dr. Vargas habang nagbibiro tungkol sa presyo ng kidney, ang tawanan ng mga nurse, ang buong karumaldumal na katotohanan ay nakalantad para makita ng buong mundo. Nagsimula ang paglusob ng media, paglabas ni Kael ng kanyang bahay kinabukasan, isang pader ng mga kamera, mikropono, at sumisigaw ng mga reporter ang sumalubong sa kanya. Mr. Salcedo, totoo po ba na pineke ninyo ang sakit ninyo para makuha ang kidney ng asawa ninyo? Nasaan po si Mrs. Salcedo? Ano ang masasabi ninyo sa mga paratang nakasabwat kayo ni Dr. Vargas? Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi ang tumakbo pabalik sa loob ng kanyang kotse at magmaneho palayo.
Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at kahihiyan. Ang Pag-asa Medical Center ay nasa parehong estado ng kaguluhan. Napapaligiran ng mga news van na pumipilit sa administrasyon na maglabas ng isang pahayag na sila ay lubos na nababahala at makikipagtulungan sa investigasyon. Ang propesyonal na pagbagsak ni Kael ay mabilis at walang awa. Ipinatawag siya para sa isang emergency board meeting sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Pagpasok niya sa malamig na conference room, ang mga mukha ng kanyang mga boss at kasamahan na dati puno ng paggalang ay ngayon ay puno ng pagkasuklam, walang paligoy-ligoy. Ang CEO ng kumpanya, isang matandang lalaki na dati niyang itinuring na mentor, ay naglagay ng isang termination letter sa harapan niya. "KL," sabi ng CEO, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. "The company cannot be associated with this kind of scandal. It's unethical. It's monstrous. Your actions have brought shame upon us. You are terminated, effective immediately. And all your company assets and accounts are frozen pending our own internal audit." Walang pagtatalo, walang paliwanag. Isang sulyap lang sa kanilang mga mata ay sapat na. Para sa kanila, isa na siyang ketongin, isang halimaw. Umalis siya sa gusaling yon na parang isang basahan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng pera, nawalan siya ng dignidad. Mula sa bintana ng isang maliit at ligtas na condominium unit na inarkila ni Attorney De Leon, tahimik na pinanood ni Liwayway ang lahat ng ito sa screen ng telebisyon. Nakikita niya ang kaguluhan, naririnig niya ang mga sigaw, nakikita niya ang mukha ni Kael na puno ng pagkasindak habang hinahabol ng mga reporter. Nakikita niya ang logo ng Pag-asa Medical Center na paulit-ulit na ipinapakita. Simbolo ng isang institusyong nabubulok mula sa loob. Ngunit wala siyang nararamdamang ligaya. Wala siyang nararamdamang pagtatagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ginagawa niya ang tama. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. "Nagsisimula pa lang tayo," sabi ni Attorney De Leon mula sa kanyang likuran. Inabutan siya ng isang tasa ng mainit na tsa. Ang susunod na hakbang ay ang pagsampa ng kasong kriminal. Tumango si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Nakita niya ang isang news feature tungkol kay Mahalina. Ang kanyang litrato ay ipinakita sa tabi ng litrato ni Liwayway. Ang caption sa ilalim, "Ang pinagbigyan at ang biktima." Ang komprontasyon ay hindi na lamang legal. Ito ay naging personal at pampubliko. Ang huling dagok ay dumating nang tawagan siya ni Mahalina. Ang boses nito ay hysterical. "Kael, buksan mo ang social media. Tingnan mo ang ginagawa nila sa akin." Sigaw nito sa telepono. Binuksan ni Kael ang kanyang laptop at ang kanyang sikmura ay tila bumaliktad. Ang pangalan ni Mahalina ay nasa lahat ng dako. Ang mga tao ay naghuhukay ng kanyang mga lumang litrato ng kanyang buong buhay. Ang comment sections ay isang ilog ng galit at pagkamuhi. "Kabit na! Mang-aagaw pa ng kidney! Halimaw! Sana hindi gumana ang kidney na yan sayo! Walang hiya! Mamatay ka na sana!" Ginamit niya ang katawan ng legal na asawa para mabuhay. Demonyo! Nasa apartment ni Mahalina si Kael. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, nanginginig. Hawak ang kanyang telepono. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang babaeng ipinaglaban niya. Ang babaeng dahilan ng lahat ng ito ay unti-unting winawasak ng mundong kanilang nilinlang. Ang kidney na nagligtas sa kanyang buhay ay siya na ngayong sumpa na habang buhay niyang dadalhin. "Kasalanan ko to," bulong ni Kael sa sarili. Ngunit kahit ang pagsisisi ay huli na. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Liwayway sa katahimikan ng kanyang pansamantalang tirahan, biglang tumunog ang kanyang telepono.
Isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Isang mahinang, nanginginig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na halos hindi na niya makilala sa gitna ng paghikbi. Liwayway! Si Mahalina to. Natigilan si Liwayway. Gusto kitang makausap, Liwayway. Humihikbing sabi ni Mahalina. Parang awa mo na. Kahit saglit lang. Tayong dalawa lang. Ibinaba ni Liwayway ang tawag. Ang kanyang puso ay kalmado sa isang paraang hindi niya inaasahan. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing huwag pumunta na ito ay isang patibong. Ngunit isang mas malakas na bahagi ang nagsasabing kailangan niya ito, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Kailangan niyang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan upang tuluyan na silang maiwan. Pumili sila ng isang lugar na neutral at halos laging walang tao. Ang mga bangko sa ilalim ng malalaking puno ng akasya sa isang maliit na parke sa gilid ng lungsod. Sumang-ayon si Liwayway, ngunit may isang kondisyon. Isasama niya ang isang kasamahan mula sa opisina ng kanyang abogada na magmamasid mula sa malayo para sa kanyang kaligtasan. Pagdating ni Liwayway sa parke, naroon na si Mahalina, nakaupo sa isang bangko, nakayuko na tila pasan niya ang buong daigdig. Mas malusog na itong tingnan kumpara sa mga litrato, isang malupit na paalala kung kaninong buhay ang nasa loob ng katawan nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, napapalibutan ng maitim na bilog. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagkatalo at kahihiyan. Naupo si Liwayway sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iwan ng isang malaking espasyo sa pagitan nila. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin sa mga dahon at ang malayong ugong ng trapiko. Si Mahalina ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat sa pagdating mo, sabi nito. Ang boses ay mahina at paos. Hindi sumagot si Liwayway. Naghintay lang siya. Wala siyang sasabihin. Narito siya para makinig at para magtapos. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Mahalina, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil alam kong walang kapatawaran ang ginawa namin. Walang kahit anong salita ang makakapagpaliwanag o makakapagpabura sa sakit na idinulot namin sa'yo. Tumingin ito kay Liwayway sa unang pagkakataon at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway hindi ang isang masamang babae, kundi isang taong wasak. Naparito lang ako para malaman mo kung bakit. Hindi para bigyan ng katwiran, kundi para lang malaman mo. At ikinuwento niya ang lahat, ang kwento ng isang batang pag-ibig, ng isang hindi inaasahang pagbubuntis, at ng isang anak na lalaki na ipinanganak na may sakit. Ikinuwento niya ang mga gabing walang tulog sa ospital, ang pag-asa at pagkadismaya, at ang huling paghinga ng kanilang anghel sa kanyang mga bisig. Nawasak kami ni Kael, sabi ni Mahalina. Ang boses ay basag na. Nawasak ang lahat. Naghiwalay kami, sinisisi ang isa't isa, sinisisi ang Diyos. At pagkatapos, nang malaman kong ako naman ang may sakit, na parehong sakit na kumuha sa anak ko, sumuko na ako. Hinintay ko na lang ang kamatayan ko. Ngunit si Kael, hindi niya kaya. Hindi na daw niya kayang may mawala na naman sa kanya sa parehong paraan. Naging desperado siya. Naging halimaw siya. At ako, dagdag niya, ang tingin ay nasa malayo. Hinayaan ko siya. Dahil sa isang makasariling bahagi ng pagkatao ko, gusto ko pang mabuhay. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Nakinig si Liwayway sa bawat salita. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pakiramdam ng trahedya. Isang trahedya na ginamit para bigyang katwiran ang paglikha ng isa pang trahedya. Ngunit hindi nito binago ang katotohanan. Tapos ka na ba?
Tanong ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Bago pa man makasagot si Mahalina, isang figura ang biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Si Kyle. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang muka ay hindi ahit. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng desperasyon. Liway! Sigaw niya. Mabilis na lumapit at walang alinlangang lumuhod sa damuhan sa harap ni Liwayway. Napaatras si Liwayway sa pagkabigla. Liway, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Kyle, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak habang pilit niyang inaabot ang mga kamay ni Liwayway. Pakiusap, iurong mo na ang kaso. Wasak na ako, Liway. Wasak na ang buhay ko. Wala na akong trabaho. Wala na akong pera. Pinandidirihan ako ng lahat. Tiningnan ni Liwayway ang lalaking minsan niyang sinamba, na ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan na parang isang pulubi. Ang lalaking pinag-alayan niya ng isang parte ng kanyang katawan. At kahit sa huling sandaling ito, ang sarili pa rin nito ang iniisip nito, ang sarili nitong pagbagsak. Ang mga alaala natin, Liway, ang pinagsamahan natin. Wala na bang halaga ang lahat ng yon? Tanong nito. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tiningnan ni Liwayway si Kyle na nakaluhod. Tiningnan niya si Mahalina na umiiyak sa bangko. Ang 2 taong bumuo ng kanilang kinabukasan mula sa mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Kyle. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila nawala. Tapos na tayo, Kyle, sabi niya sa isang boses na malinaw at walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Pero ang pagpapatawad, Liway, Niya. humahabol na tanong ni Kyle. Tumingin si Liwayway sa kanilang dalawa sa huling pagkakataon, isang mahabang, makahulugang tingin. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang magmamarka sa kanilang mga kaluluwa magpakailanman. Ang pagpapatawad ay para sa Diyos, sabi niya nang may malamig na katiwasayan. Ang katarungan ay para sa batas. Huminto siya saglit at pagkatapos ay idinugtong ang mga salitang para sa kanya lamang at ang kapayapaan ay para sa akin. Pagkasabi noon, tumalikod si Liwayway. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan, sa sakit, at sa nakaraang minsan nang pumatay sa kanya. Ang naiwan sa parke ay ang 2 taong nakatanaw sa kanyang papalayong likod. Naiwan sa gitna ng mga guho ng mundong sila mismo ang gumiba. Ang pagtatapos ng laban ay hindi dumating na parang isang malakas na pagsabog, kundi parang isang dahan-dahang paghupa ng bagyo. Ang malakas na hangin ay naging isang banayad na ihip, at ang madilim na ulap ay unti-unting nagbigay daan sa sinag ng araw. Nasa loob, si Liwayway ng opisina ni Atty. De Leon. Ang hangin sa labas ay abala pa rin sa usok ng syudad, ngunit sa loob ng kwartong yon, mayroong isang uri ng sagradong katahimikan. Hawak ng abogada ang isang makapal na folder ng mga dokumento, ang resulta ng kanilang pinaghirapan. Tapos na, Liwayway, sabi ni Atty. De Leon. Isang bihirang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglabas na ng desisyon ng korte at ang PRC. Huminga ng malalim si Liwayway. Inihanda ang sarili. Dr. Elias Vargas, panimula ng abogada, binabasa ang desisyon. Guilty on all counts, gross negligence, medical malpractice, and conspiracy to commit fraud. His medical license is permanently revoked at haharap siya sa kasong kriminal na may katapat na maraming taon sa kulungan. Hindi napigilan ni Liwayway na maalala si Althea at ang kapatid nitong si Ana. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, mayroon ng hustisya. Si Kyle Salcedo, pagpapatuloy ni Atty. De Leon,
The petition for annulment is granted on the grounds of psychological incapacity and fraud. Ang kasal ninyo ay opisyal ng walang bisa. Pinagbabayad din siya ng korte ng malaking halaga para sa moral and exemplary damages. Lahat ng ari-arian niya ay sasamsamin para mabayaran ka. Sa madaling salita, liwayway ay wala nang natira sa kanya. At si Mahalina? Mahinang tanong ni Liwayway. Umiling si Atty. De Leon. Walang kasong na isang palaban sa kanya. Sa mata ng batas, isa siyang recipient na nasa bingit ng kamatayan. Ngunit, huminto ang abogada at tumingin kay Liwayway. Minsan, ang pinakamatinding sentensya ay hindi ang nanggagaling sa korte. Habang buhay niyang dadalhin sa kanyang katawan ang isang paalala ng kasalanan nila. At iyon, para sa akin, ay isang habang buhay na parusa. Tumango si Liwayway. Walang luha, walang sigaw ng tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na paggaan ng dibdib na para bang isang mabigat na kadena ang sa wakas ay natanggal mula sa kanyang kaluluwa. Tapos na, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nagmaneho si Liwayway ng walang partikular na pupuntahan. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar, isang sementeryo kung saan payapang nakahimlay ang kanyang mga magulang. Bit-bit ang isang bungkos ng puting bulaklak, nilinis niya ang kanilang puntod, tinanggal ang mga tuyong dahon at pinunasan ang kanilang mga pangalan na nakaukit sa malamig na marmol. Bulong niya habang hinahaplos ang mga pangalan. Natapos na po ang lahat. Medyo magulo po ang mga nangyari, pero huwag na po kayong mag-alala. Tumingala siya sa langit, hinayaang dampian ng sikat ng araw ang kanyang mukha. Okay na po ako. Pag-uwi niya sa kanyang maliit at simpleng apartment, isang lugar na kanya lamang, may naghihintay na sulat sa kanyang pintuan. Hindi ito bill o galing sa korte. Ang sulat ay nasa isang simpleng stationery at sulat kamay. Binuksan niya ito. Dear Miss Liwayway Salcedo, hindi mo ako kilala. Ako ang kapatid ng isa sa mga dating pasyente ni Dr. Vargas na namatay dahil sa kanyang kapabayaan 8 taon na ang nakalipas. Sinubukan naming lumaban noon, pero wala kaming pera at kapangyarihan. Sumuko kami. Nang makita ko ang kwento mo sa balita at ang tapang na ipinakita mo, nabuhayan muli kami ng loob. Hindi mo lang ipinaglaban ang sarili mo. Ipinaglaban mo rin ang alaala ng kapatid ko at ng marami pang iba. Walang katumbas na salita ang pasasalamat ko. Salamat sa pagbibigay sa amin ng hustisya at kapayapaan. Lubos na gumagalang Maria. Sa pagbasa ng sulat, sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Ang kanyang pinakamasakit na karanasan ay nagdala ng liwanag para sa iba. Makalipas ang 1 linggo, muli silang nagkita ni Althea sa parehong kapihan kung saan nagsimula ang kanilang alyansa. Ngunit ngayon, ang hangin sa pagitan nila ay magaan na. Wala na ang bigat ng mga sikreto at panganib. Para kay Ana, sabi ni Althea, itinaas ang kanyang tasa ng kape. Siguradong payapa na siya ngayon. Para sa mga bagong simula, sagot ni Liwayway ngumiti. Isang tunay na ngiti. Nang gabing iyon, pagkatapos maligo, tumayo si Liwayway sa harap ng salamin sa kanyang banyo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang likuran. Naroon pa rin ito. Ang mahabang peklat sa kanyang tagiliran, isang permanenteng marka ng kanyang nakaraan. Dati, iniiwasan niyang tingnan ito. Ito ay isang simbolo ng kanyang katangahan, ng kanyang bulag na pag-ibig, ng isang masakit na pagtataksil. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang haba nito gamit ang kanyang mga daliri. Hindi na ito isang marka ng kahihiyan. Ito ay isang mapa. Isang mapa ng kanyang pinagdaanan. Ito ay isang testamento ng sakit na kanyang nalampasan.
Ito ay isang simbolo ng isang laban na kanyang ipinanalo. Hindi na ito ang peklat ng isang biktima. Ito na ngayon ang marka ng isang mandirigmang nakaligtas. Ilang buwan ang lumipas. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina, naging isang bulong na lamang sa nakaraan. Ang mga pangalang Kyle Salcedo at Dr. Elias Vargas ay dahan-dahang nalimot ng publiko, naging mga paalala na lamang ng isang madilim na kabanata. Ngunit para kay Liwayway, ang katahimikan na sumunod ay hindi pagkalimot. Ito ay espasyo para sa paghilom. Ang malaking halagang nakuha niya mula sa korte ay hindi niya ginalaw para sa sarili niya. Sa tulong ni Atty. De Leon at ng ilang taong tumulong sa kanya, ginamit niya ang isang malaking bahagi nito para itatag ang isang pundasyon, ang pundasyon ng Liwayway para sa katarungang medikal. Nakatayo siya ngayon sa isang maliit na entablado sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao, mga pamilya ng ibang biktima, mga taga-suporta at ilang miyembro ng media. Ang kaba ay naroon, ngunit hindi na ito ang kaba ng takot. Ito ay ang kaba ng isang bagong responsibilidad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil sa isang kwentong puno ng sakit at pagtataksil. Ngunit hindi po ako nakatayo rito ngayon para alalahanin ang dilim. Nandito po ako para magsimula ng isang bagong umaga. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harap mo, mga mukhang may bakas din ng sarili nilang mga pighati. Ang pundasyong ito ay hindi itinayo mula sa galit. Itinayo ito mula sa pag-asa. Pag-asa na walang sino man ang kailangang maranasan ang pinagdaanan ko ng mag-isa. Pag-asa na ang boses ng mga maliliit ay maririnig. Ang kwento ko ay hindi kwento ng pagiging biktima. Huminto siya at huminga ng malalim. Ito po ay kwento ng pagbangon at inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan akong bumangon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalakpakan siya ng mga tao. Ang palakpak ay hindi para sa isang bayani, kundi para sa isang katulad nilang nakaligtas. Ang kanyang bagong apartment, bagamat maliit, ay puno ng liwanag. Ngunit may kulang pa rin. Ang katahimikan. Minsan, ang katahimikan ay kapayapaan. Ngunit minsan, ito ay kalungkutan. Isang hapon, dumaan siya sa isang pet shelter. At doon, sa isang maliit na kulungan, nakita niya ang isang tuta. Isang maliit na askal na may malalaking, bilugang mga mata na tila nangungusap. Nang araw ding iyon, umuwi si Liwayway na may kasama na. Pinangalanan niya itong Sinag. Ang dating tahimik na apartment ay napuno ng tunog ng maliliit na paa at masayang tahol. Napuno ito ng buhay. Sa pag-aalaga kay Sinag, natutunan ni Liwayway na muling mag-alaga at magmahal nang walang hinihintay na kapalit, isang pagmamahal na puro at totoo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang sofa at si Sinag ay natutulog sa kanyang paanan, kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono, binuksan niya ang kanyang contacts at doon, sa ilalim ng letrang K, nakita niya ang pangalan, Kyle Salcedo. Ang pangalang minsan ay nagpatibok ng kanyang puso at pagkatapos ay dumurog dito. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang bawat numero ay tila isang kawit pabalik sa nakaraan, sa mga alaala. Mga alaala ng tawanan, ng mga pangarap, at ng isang masakit na katotohanan. Huminga siya ng malalim. Tapos na. Tapos na talaga. Dahan-dahan, pinindot niya ang pangalan. At pagkatapos, pinindot niya ang delete. Isang huling kumpirmasyon. Delete contact. Pinindot niya ang yes. At sa isang iglap na wala ito, parang isang multo na sa wakas ay pinalaya. Ilang linggo pagkatapos noon, bago pa man sumikat ang araw, nagmaneho si Liwayway papunta sa isang tahimik na dalampasigan sa labas ng lungsod. Dala ang isang banig at isang tasa ng mainit na kape. Naupo siya sa buhanginan,
kasama si Sinag na nakahiga sa kanyang tabi. Hinarap niya ang madilim na dagat, naghihintay, at pagkatapos, nagsimula ito. Isang manipis na linya ng kulay kahel ang lumitaw sa abot-tanaw. Dahan-dahan, ang kadiliman ay nagbigay daan sa kulay lila, rosas at ginto. Ang langit ay nagising, ang mundo ay nagliwanag. Napanood ni Liwayway ang dahan-dahang pag-akyat ng araw mula sa dagat. Ang mga unang sinag nito ay mainit na dumampi sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninamnam ang init, ang tunog ng mga alon, ang amoy ng alat na hangin. Ito ang totoong liwayway. Hindi ang liwayway na ipinangako sa kanya, kundi ang liwayway na siya mismo ang lumikha. Sa pagbubukas niya ng kanyang mga mata, isang payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay hindi nawasak, hindi rin buo na parang bago. Ito ay isang pusong naghilom, mas matibay sa mga bahaging nabasag. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, nasilayan na niya ang tunay niyang umaga. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nakaramdam ng iba't ibang emosyon, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit at sa huli, nakahinga ng maluwag para sa panibagong simula ni Liwayway. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay dapat nagpapalaya at hindi nagkukulong. Ito ay isang salamin ng katatagan na matatagpuan sa puso ng bawat babae. Isang lakas na kayang bumangon mula sa pinakamatinding pagkadapa. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi laging para sa iba. Madalas, ito ay ang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili upang tuluyang makalaya sa sakit ng nakaraan. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Liwayway? Anong bahagi ang pinakanakaantig sa inyong mga puso? Ang inyong mga komento at pagninilay-nilay ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso. Kwentong Puso TV.